Sinabi ko sa video na to na hindi ko pa talaga natatapos yung Minecraft simula nung naglaro ko nun. At sinabi ko rin sa video na yon na tatapusin ko yung Minecraft at gagawin ko yun ng story time pag marami nag-like at comment din sa video na yon. At grabe, hindi ko inaakala na ang dami nyo palang gusto ko maglaro ng Minecraft ulit. Kaya syempre, tutupad ako sa usapan at ito na ako ngayon, ready na magkwento sa inyo kung paano ko ba tinapos yung Minecraft. Pero sa totoo lang, kahit hindi nyo yun i-like, gagawin ko pa rin tong video na to kasi gusto ko talaga ulit maglaro ng Minecraft. Bago ako magsimula maglaro ng Minecraft, may mga plano na talaga ako sa utak ko kung paano ko tatapusin yung laro na to. At yun yung una, maghakot ng resources, pangalawa, gumawa ng armor at sobrang lakas na weapon, saka pangatlo, talunin yung Ender Dragon. O diba, easy lang. Kaya nang ready na ako maglaro, binuksan ko na agad yung Minecraft at sa dami-dami ba naman ng lugar na pwede ako mag-spawn, sa taas pa ng pinakamataas na puno ako nilagay ng Minecraft. Ba't nasa taas ako ng puno? Hehehehe! Nakita nyo ba yan? Huwag kang mahulog. Dito pa ako sa controls. Okay, game. Kaya hindi na ako nagsayang ng oras nun at nagsimula na akong mag-ipon ng logs. Gumawa na rin ako ng tools para mapabilis yung trabaho ko. At syempre, naghanap na rin ako ng mga makakain para hindi ako magutom. Huh? At nung sumapit na yung gabi, dun ko naalala na nakalimutan ko pala yung isa sa mga importanteng bagay na dapat inuuna pag naglalaro ng Minecraft. At yun lang naman yung bed. Kasi kung gabi na sa Minecraft at wala ka pa ring base at wala ka ring bed, no choose ka kung di tumakbo ng tumakbo. Kasi hahabulin ka talaga ng mga kalaban na nag-i-spawn. Kaya gaya ko na hindi nakapag-build ng bed, wala akong choice kundi makipagsapalaran sa mga kalaban. Stop it. Oh god, mamatay na ako agad. Stop! Oh no! Kaya dahil doon, mas nag-ingat na ako at eventually nakagawa na rin ako ng bed. Saka isa pala sa mga natuklasan ko, pag sinira mo pala yung bed mo at na-dead ka, doon ka mag-respawn sa pinakaunang lugar kung saan ka nagsimula maglaro. Kasi nang sinira ko yung bed ko para mag-relocate ng position, nag-mine muna ako saglit sa nakita kong cave. Kaso bigla na lang may isang grupo ng zombie na umatake sa akin. God damn it! No! Hala! No! Habang sa patuloy ko na paglalaro, mas narealize ko lalo kung gaano na ako ka-unfamiliar sa Minecraft. Kasi ang dami na talagang bago at saka mga dinagdag na mobs. Yung mga klase ng mobs na hindi mo talaga gugustuhin makita o makalaban. Oh no. Nope. Buti na lang may mga napanood na akong video tungkol sa Warden kaya alam kong hindi dapat ako mag-ingay sa mga ganong sitwasyon. Kaya pagkatapos na encounter na yon, nagpatuloy na ulit ako sa pag-grind. Nag-ipon na ako ng pagkain, naglakbay na ako sa malayo, nag-explore na rin ako sa mga caves. Ang sabi ko, nag-ipon na ako ng pagkain, naglakbay na ako sa malayo, at nag-explore na rin ako sa mga cave. Ang sabi ko, nag-ipon na ako ng pagkain,
nag-explore na rin ako sa mga cave. Naglakbay na ako sa malayo. Nag-explore na rin ako sa mga cave. Naglakbay na ako sa malayo. Nag-explore na rin ako sa malayo. Naglakbay na ako sa malayo. Naglakbay na ako sa malayo. Nag-explore na rin ako sa malayo. Naglakbay na ako sa malayo. Ayun, paulit-ulit ako nade-dead pero okay lang sa akin yon. Naubos lang talaga yung pasensya ko sa part na sinira ko yung bed kasi mag-relocate na ako ng base. At nung napadpad na ako sa malayo habang naghahanap ng base, dun pa ako biglang na-dead. Kaya hindi ko na talaga natiis at nag-new game na ako para simulan ng mas maayos yung laro ko. Isipin nyo na lang na yung unang part ng paglalaro ko practice lang, okay? May nasimulan ka na, Kaya nung nag-spawn na ako sa new game, inayos ko na yung paglalaro ko, saka mas nag-ingat na ako. Kaso, nakalimutan ko na naman priority gumawa ng bed, kaya muntik na naman ako ma-dead. Oh no! Buti na lang nakatakas ako gamit yung boat at nung nakalayo-layo na ako, gumawa na ako agad ng bed saka nag-restore ng health. Kaya nang okay na uli lahat, nagpatuloy na ulit ako sa pag-iipon ng resources. Kaso masyado ata ako na-excite dahil nung nakita ko ng Enderman, sinubukan ko yung patayin kasi alam kong importante yung loot na nakukuha sa kanila. Pero hindi ko naman alam na grabe na pala yung mga Enderman umatake. Grabe kung kailan tatalo na ako sa tubig para safe din niya pa ako nadali. Kaya nung nag-respawn ako, nagmadali na ako agad para kunin yung gamit ko. Hindi ko kasi nakita na may lava pala doon kaya dire-diretso lang ako. Saka hindi ko na-hold yung sprint kaya kinapos yung talon. Pero kaya ko yun kung nakita ko yun agad. Hindi ko lang napindot talaga. Pagkatapos ng mga fail na yon, nag-grind na ako ng maingat kaya nakaiwas na ako sa death. Nakagawa na rin ako ng shield para sa mga pana ng skeleton at nakapag-mine na rin ako ng resources sa cave. Saka nakahanap na rin ako ng pet along the way. Pero sa totoo lang, kaya lang talaga ako naghanap ng aso kasi ayoko talaga sa mga skeleton. Sila lang ata yung pinaka nakakapatay sa akin nung umpisa Kaya naglakbay na kami ng aso ko at eventually may nadaanan kaming village kaya naisip ko na doon na muna ako mag-set ng base para mag-ipon ng loot. Saka malaking tulong din sa akin yung mga villager kasi nagtitrade sila ng mga enchantment na pwede ko magamit sa armor ko. Kaya pinatabi ko na muna yung aso ko at gumawa na ako ng magiging bagong bahay o base namin. Nang okay na yung base ko, niready ko na yung mga gamit ko kasi oras na para mag-mining. Buti na lang may nakita akong sobrang lawak na cave kaya nakahanap agad ako ng mga diamonds at iba pang ore na kailangan ko. Kaso habang nag-setup ako ng mga torch dun sa cave at inuubos ko yung mga kalaban dun, paglingon ko na lang sa aso ko, nakita ko na nakikipaglaban na pala siya sa mga zombie. No! Nakakalungkot pero kailangan ko magpatuloy. Kaya nung nauwi ko na yung mga diamonds na nahanap ko, gumawa na ako agad ng diamond armor at weapons. Sabay napansin ko na konti na lang pala yung supply ko ng wood kaya pumunta ulit ako sa gubat para mag-ipon ng logs.
Ayun, bigla ko nakita ng aso na kahawig ng alaga ko. Kaya umuwi ako agad sa base para kumuha ng bone para matayin ko siya. Kaya nung napaamo ko na siya, pinanglanan ko siyang dog. Oo, alam ko. Ang creative ko talaga. Kaya matapos yung mahaba akong pag-grind, nakaipon na rin ako ng obsidian para makagawa ng nether portal. Kaya nung nagawa ko ng nether portal, sinindihan ko na yon at pumasok na ako sa loob. Pero di ko sinama yung aso ko kasi delikado. 'Di ba? Pagkadating ko ng nether, sinalubong agad ako ng hoglin at buti na lang nalaman ko agad na ayaw pala nila dito sa mga kulay green na mushroom na to. Kaya di ko na sila naging problema simula nun. Saka isa pa pala sa mga nalaman ko, meron na pala ditong tinatawag na netherite sa Minecraft na makukuha sa ancient debris na pwede magamit pang upgrade ng weapon o armor. Kaya habang nasa nether ako, dalawa yung pakay ko. Blaze rods at saka ancient debris. Saka alam ko pala na hindi madali mahanap yung mga ancient debris na yan. Pero hindi para sa akin. Kasi meron akong malupit na technique para mahanap ko agad yung mga yon. Yun, okay na yung netherite. Ngayon, nasa na kaya yung nether fortress? Ay! Alam mo ba kung nasan yung nether fortress? Dito ako natagalan kasi nag-spur na ako sa bawat direction ng base ko kaso hindi ko talaga agad mahanap yung nether fortress. Okay, so wala dito. Dun din, wala din dun. Try ko nga dito. Buti na lang, pagkatapos ko gumawa ng pagkahaba-habang tunnel, nahanap ko rin yung nether fortress sa wakas. Kaya gamit yung diamond sword ko na may looting tree, sumugod na ako agad sa nether fortress para mangolekta ng mga blaze rods. Saka nag-loot na ako ng marami para meron akong extra pag kailangan ko. Ayoko na bumalik dito sa nether, ilang beses na ako dito na din. Pero bago pala ako umalis ng nether, napansin ko na may ibang biome na katabi yung nether fortress na nakita ko. Oh. Ayun, buti na lang talaga may nakita akong warp forest na katabi ng nether fortress na nahanap ko. Kasi napansin ko na marami nag-i-spawn doon na enderman. Kaya nag-loot na rin ako doon ng ender pearls. Kasi pag pinagsama mo yun sa mga blaze rods na nakuha ko, makakagawa ko ng eye of ender na importante para mabuksan ko yung portal na papunta doon sa ender dragon. Kaya nung time na sa tingin ko nakuha ko na yung mga kailangan kong gamit, binato ko na yung eye of ender para sundan kung saan ba talaga yung location ng stronghold. Kaya sumakay na ako sa kabayo ko at naglakbay na para mahanap yung location ng end portal. At nung nakalayo-layo na ako sa base ko, napansin ko bigla na hindi ko pala nadala yung ender chest na ginawa ko kung saan nakalagay yung mga gamit ko para matalo yung ender dragon. Ayos. Kaya bumalik na muna ako ulit sa base para kunin yon. At nung nakuha ko na, nagpatuloy na ulit ako sa paglalakbay. Kaya matapos ko tumawid ng dagat, umakyat ng bundok at mapadpad sa gitna ng gubat, napansin ko na pababa na yung direction ng Eye of Ender pag inahagis ko. Kaya naghukay na ako pababa at natagpuan ko na rin sa wakas yung entrance ng stronghold. Saka buti na lang, hindi ko alam kung siniswerte ba talaga ako, nahanap ko bigla yung end portal. Kaya nireset ko na yung spawn point ko at inactivate na yung portal. At nang ready na ako, pumasok na agad ako sa end portal para harapin yung Ender Dragon. Pagdating sa end, hindi ko itatanggi na kinakabahan talaga ako. Kasi yun pa lang talaga yung pinakaunang beses nakakalabanin ko yung Ender Dragon. Kaya gumawa muna ako ng base sa ilalim ng lupa. At doon ko na sinuot yung armor ko at kinuha yung mga gamit ko. Kaya nung ready na ako, sinimulan ko na agad panain yung mga end crystals. At nung nasira ko na yung pang-5 end crystals, napansin ko bigla na wala na pala akong arrow. At doon nag-sink in sa akin. Hindi ako nakapag-ipon ng arrows. Paano ko yung nalimutan? Isa sa mga dapat meron ako. Kaya dahil doon, isa na lang yung paraan na naiisip ko para sirain yung mga end crystals. At yun yung umakit sa mga pillars at sirain ng mano-mano yung mga end crystals. Sa totoo lang, takot ako gawin yun kasi alam kong sumasabog yun pag sinisira at baka madad ako sa proseso. Kaso, hindi ako inaasahang pangyayari. Nakita niyo yun? Halos hindi ako nabawasan sa explosion. Grabe yung armor na to. Hindi ko agad naisip na nakasuot nga pala ako ng magandang armor. Kaya dahil doon, sinira ko na agad yung mga natitira pang end crystals. Kaya nung panahon na para talunin yung Ender Dragon, niready ko na yung mga beds na naipon ko kasi alam kong malaki yung damage sa Ender Dragon.
O, diba? Kailangan ko lang talaga lumayo pagkatapos kasi puro naapo yung paligid kapag pinipindot ko yung bed. Saka muntik pa nga ako madede kasi habang naglalagay ako ng bed, bigla akong nasagin ng pakpak ng Ender Dragon kaya tumalsik ako sa malayo. Hays, proud ako sa nagawa ko na yan kasi nakita ko lang yun sa mga napapanood ko pero hindi ko akalaing magagawa ko rin pala. At nung konti na lang yung buhay ng Ender Dragon, sinubukan ko na siyang patayin gamit yung sword ko. Kaso kung kailan one hit na lang yung Ender Dragon, saka pa siya nakatakas. Kaya nag-setup na ako agad ng bed at inabangan ko siya paglalapag na siya ulit. Kaya nung dumating na yung pagkakataon, at sa wakas, natalo ko na din yung Ender Dragon at official na natapos ko na yung Minecraft. Kaya grabe, nakaka-proud kasi ngayon ko lang talaga ito nagawa. Kaya nung nakuha ko na yung achievement at XP na galing sa Dragon, tumulo na ako sa exit portal at doon na nagsimula lumabas yung credits. Overall, nag-enjoy talaga ako sa laro na to kasi gaya nga ng sabi ko, isa talaga yung Minecraft sa mga larong kinaadikan ko noon. At ngayong bumalik ako sa Minecraft, hindi ako na-disappoint sa naging experience ko dahil na rin siguro sa mga updates. Kasi ngayon, meron ng malalawak na cave. Saka pati sa Nether, ang dami na ring nadagdag kagaya ng mga bagong biome at saka structures bukod lang sa Nether Fortress. Kaya ayun, gusto ko pala mag-thank you sa mga nanood nung una kong video tungkol sa Minecraft kasi dahil doon, nalaman ko na marami rin pala sa inyo yung gaya ko na mahilig sa Minecraft. Kaya ayun, hanggang dito na lang uli. Maraming salamat sa panonood at huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Kaya see you sa mga susunod pang videos. Bye! Ado AA. Ayun, gusto ko lang ulit magpasalamat sa mga walang sawang sumusuporta sa akin kahit na napapatagal yung upload ko minsan. Kagaya na itong video na to, hindi ko talaga inaasahan na ganito katagal to aabutin. Kaya ayun, ito na yung huling video na ipopost ko ngayong taon kasi anong petsa na. Kaya see you na lang ulit next year. At ayun, advance Merry Christmas saka Happy New Year sa inyong lahat. Hindi ko na alam sasabihin ko. Sige, bye-bye na. Bye-bye. Ado, AA.